Yung pinabili ka ng nanay mo ng sardinas sa tindahan, tapos pagdating mo do'n malilito ka lang dahil pare-parehong sardinas, iba-iba naman po yung pangalan? Ipapakita ko sa inyo ngayon yung laman para sa susunod, may idea na kayo sa inyo pong bibilihin. Itong mga brands na kinumpara ko po ngayon, hindi po nagkakalayo yung presyo, nasa 23 to 25 pesos lang po ito. Magbibigay po ako ng opinyon ngayon, pero uunahan ko na po kayo, opinyon ko po ito. Pwede po kayong magbigay ng sarili niyo pong opinyon. Kung sa itsura po or yung paningin ko po yung gagamitin ko sa paghusga, ang pipiliin ko po ay ligo at rose bowl. Yun po ay dahil bukod sa pinakakulay, consistency, at smooth po yung pinaka-sauce, maganda rin po yung pinakaisda, buo-buo po ito. Sa pinakalasa po, again, according po ito sa sarili kong panlasa ha, para po sa akin, mas balanse po yung lasa ng 555 at Rose Bowl. Ang difference lang po, mas mag-stand out po yung pinakaisda po ng Rose Bowl. Yung usually na binibili po nating mackerel sardines na nilalagyan po natin ng sotanghon, ito po yung isda na kalasa nun. Kayo po, paano niyo po sineserve yung sardinas? Tinotorta niyo po ba ito or sinasabawan at nilalagyan po ng miswa? Sa akin po, nilalagyan ko lang po ito ng kaunting asin, pinapatakan ng kalamansi, hinahaluan ko rin po ng sibuyas, katalo na po ito, napakasarap po sa mainit na kanin. Dagdag idea po uli sa ating mga sardinas, para kapag bibili ka na, may idea ka na sa pinakalaman nito. Bukod sa pinakalaman, sasabihin ko na rin po muna sa inyo ngayon yung pinakapresyo para may idea rin po kayo rito. Yung Unipack po, nabili ko po ng 25 pesos. Sa Master naman po, 26 pesos. Sa Saba, 24 pesos and 25 centavos. Sa Mega, 24 pesos and 75 centavos. Mas mura yung Saba, yes, pero siya lang po yung nag-iisang hindi po easy open can. Kung yung mata ko po uli yung aking gagamitin sa pag-compare ng ating mga sardinas, ang pipiliin ko po ay Saba. Dahil lahat po ito ay maanghang version, yung pinakamaanghang po dito ay yung Master. Sa lasa naman po, mas balanse para sa akin yung Saba at Unipack. Magi-stand out lang po talaga yung Saba dahil nga po sa isda na gamit. Sabi nila ang Rose Bowl at Saba raw ay nanggaling sa parehong company, but according sa aking research team, which is me and myself, ang Saba ay may sariling manufacturers dito po sa Pinas, while yung Rose Bowl naman po, exclusive distributor nila yung company po ng Saba. Kung sakaling may idea po kayo about dito, pwede nyo rin pong i-share. But all in all, may solusyon na sa laging out of stock na Rose Bowl dahil pwedeng Saba brand na yung ating bilhin. Rose Bowl Gold, at Saba Sardines naman ang ating bubuksan ngayon. Parang lahat po talaga sila special na sardinas dahil kung makikita nyo, bukod sa buo-buo yung isda, napaka-smooth pa po ng kanilang mga sauce. Ang napansin ko lang, mas malapot po yung pinaka-sauce ng Rose Bowl Gold kumpara po sa Rose Bowl. Sa pinakalasa, again, magkakaiba po yung panlasa natin, depende po ito sa aking preference. Pare-pareho nga po pala itong mga hindi easy open can. Sabi po nila para daw po mas fresh yung pinakaisda sa pinakaloob. Pero para sa akin siguro para hindi rin po maapektuhan o para hindi rin po mas magmahal po yung presyo nitong mga sardinas na ito. Lahat po sila masarap, hindi malansa. Wala po akong hinalong kahit ano dito. Ito pong Rose Bowl Gold, napansin ko lang na medyo mas maalat lang siya ng kaunti kumpara po sa Rose Bowl. Wala ka talagang halos tulak kabigin, pero syempre tatanungin nyo pa rin ako, Mami Labs, ano po talaga yung pinakamasarap para sa'yo dyan? Mas nangingibabaw po sa akin yung Saba, pero still masarap po talaga lahat ito. Syempre yung nanay mo bukod sa sardinas, malamang uutusan ka rin niyang bumili ng tuna, kaya tara, yun naman po yung ating bubuksan. Dito po yung magkatabi yung ating ikukumpara dahil nga po medyo may diferensya sa kanilang presyo. Yung ating 555, 33.75 pesos. Yung bonus po, hindi easy open can, 31 pesos and 50 centavos naman. Yung ating Century, 37 pesos. At yung Mega naman po ay 42 pesos and 75 centavos. Uulitin ko po uli yung comparison ko po dito ay depende po ito sa sarili ko pong panlasa. Bata pa po ako, ang lagi po naming binibili dito ay yung pangatlo ko pong binuksan. Pero nagulat po ako, yung una po at pangalawa, hindi po pahuhuli yung lasa. Yung unang magkatabi po, yung 5x5 at bonus, actually walang masyadong pagkakaiba yung lasa. Pero kung mamimili ako, mas umaangat po sa akin yung 5x5 tuna.
Dito naman po sa pangalawang magkatabi, yung Century po at Mega, nasa 5 pesos po yung difference ng presyo nila. Kung titingnan, mas umaangat po talaga yung Mega dahil nga po buo-buo yung pinakaisda nito. Para po sa akin, kung titikman po ito ng walang ihahalong kahit ano, medyo mas maalat po yung Mega. Pero kung ihahalo na po natin ito sa kanin, sakto na po yung lasa. Anong dilata naman po yung gusto niyong buksan ko sa susunod? Dilatang corned beef naman ngayon ang ating bubuksan. Dito po, tigdalawa na lang po yung ating ikukumpara dahil magkaiba po yung presyo nila. Yung Bingo Carne Norte po, 150 grams, 21 pesos and 25 centavos. Yung Lucky 7 Carne Norte, 150 grams, 21 pesos naman. Then yung dalawa naman pong nasa taas, ito naman po yung pagkukumparahan natin. Yung Star, 150 grams rin po ito, 34 pesos. At yung Argentina, 150 grams rin po, 35 pesos and 75 centavos. Nandito ba yung brand na ginagamit mo? Actually, sa amin po, wala pa po rito dahil hinahanapan ko pa po ito ng kapresyo. Mahuhulaan nyo ba kung ano yung corned beef na ginagamit namin? Sa pagkukumpara po ng mga lasa dito, again, sarili ko po itong panlasa, possible po na magkakaiba po tayo ng gusto. Dito po sa dalawang nasa pinakababa, ito pong parehong Carne Norte, mas gusto ko po ito. Dito naman po sa dalawang nasa pinakataas, pareho po itong corned beef, ito naman po yung mas gusto ko.